Diba, I've been saving up for something. Ilang years ko nang gusto. Kaso, dahil nga, last year lang ba? Last year lang ako nagka-work. So, last year lang talaga ako nakakapag-start talaga makapag-save. But, ayun, even last year pa ako pwede makapag-save. Hindi ako nakakapag-save dahil ang dami ngang, or like, syempre may gastusin pa rin, ganon, or like, ang dami pa rin expenses na kailangan pagtuunan ng pera na pwede kong i-save. So, ayun. Ngayon, nagdadalawang isip ako if deserve ko ba talaga na bilhin yun, or hindi pa time para bilhin ko yun. Kasi nagdadalawang isip talaga ako kung deserve ko ba talaga na bilhin yung ilang years ko nang gustong bilhin. Just because iniisip ko yung ay baka kailanganin namin ng pera niyan. And hindi ko nga din alam kung mahawaan ko pa ba yung pera na yun na nasave ko talaga. Or kasi lahat nakapautang. Ate ko, ilan tong nakautang? Utang nila sa akin is total 24,500. That's a lot. Makakabili na ako ng gusto ko na. And ayun, kaso hindi ko hawak. Inutang nila yun. And ngayon, currently, ang pera ko is 17 pesos. As in, 17 pesos na lang pera ko. 17 ba? I don't know. Wait, let me check. Ay. Yeah. Well, my bad. It's only 16 pesos na lang pala. 10, 15, that's 5 pesos. And 1 peso. So, total of 16 pesos. And may pasok pa ako bukas. So, anong gagawin ko? Maglalakad. Ang na naman, At least walang anong at least?
Kid you not, walang laman yung wallet ko. This one, walang laman. Walang laman. Walang laman. Paano ba ito? Walang laman. Ay, my God. Oh, walang laman. And the other wallet that I have, which is pang budget ko nga sana, kaso yung budget ko for the month, nahiram din nila. This is my second wallet. Ito yung pang budget, weekly budget sana today. Monday, Wednesday, kineme. And at least legit na walang laman yan, te. Even yung paper money compartment, walang laman. Legit. Ay, paano ba? Yung for the whole month kong budget na 8,000 pesos. Yung 3,000 na grocery na namin ni mama. Kasi nga, nag-request talaga siya. Hindi, meron talagang allocated for groceries. Which is 3,000 nga. Then, yung 2,500 or 2,650 is for my transportation. Then, yung 1,850 is allocated for my, ano yun? Diba 3,000 sa groceries plus, 2,650 for my transportation plus 1,950 para sa bills. Ayun, para sa bills. Plus 500 for extra stuff pag may kailanganin ako or what, diba? So may pang extra ako. That's good for a whole month. Kaso wala. December 6 pa lang ngayon, kaso wala na, Bing. Alam mo kung magkano pa lang yung nagastos ko? Magkano ba? Ang nagastos ko pa lang is 3,500. And yung the rest na 4,500 na utang ng iba. Inutang nila. I don't know. I can't say no when it comes to that. Kahit na alam kong allocated sa grabe kasi parang kinakain ako konsensya ko. Kaso ako naman yung nagdedelikado. It's been 6 days pa lang. Sabi mo ng 7 days pa lang since nung nakuha ko yung sweldo ko ng November, end of November, tapos wala na akong pera. Ang pera ko na yan is by December 15. Ang sabi kasi nila nung February tuloy, Friday magbabayad yung isa ng 7,000 kasi hindi. Then yung isa na utang is 4,000, babayaran niya nung Monday. Kaso hindi rin niya binayaran.
Yung isa kasi na 9,000 yung utang, sabi niya, matagal na to, as in. October pa lang, inutang niya na yung 9,000 na yun. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Sabi niya by December 17 kasi December 17 yung 13th month pay niya. Then yung isa, 3,000, babayaran niya by December 15. Then yung isa na kung utang is 1,500, hindi ko alam kung kailan niya babayaran. Wala pang exact date and time. Pero nasasad talaga ako kasi ako yung nakakompromise, ganun. Parang eto na naman ako eh. Iba na naman yung hindi ko alam kung ano mafe-feel ko. I mean, nasasad ako na wala akong magawa, ganun. Wala akong magawa. Wala nga akong gana din kumain na naman. Kasi alam ko bukas, wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe. Papuntang work. Kasi di naman kasi yung 16 pesos, di talaga kakayanin. Kasi transportation ka pa lang papunta is 43 pesos. And ang pera ko na lang is 16 pesos. Nasasad talaga ako, ate ko. Gusto ko ewan ko, hindi ko na din talaga alam, be. Sana i-raise ako ni Doc. Mag-raise siya ng kahit 30 pesos man lang or sagadin niya na hanggang 100. Charot. Pero hindi rin charot yun. Ang hirap naman. Anong oras na kakaligo ko lang kasi wala talaga akong ganang tumayo, gumalaw-galaw. As in, the whole day nasa kwarto lang ako. Alas 7 na ako naligo. Ay, Diyos ko naman, be. Kasi tinatamad nga ako. Nasasad din ako. Sana may magbayad na. Yan lang. Gusto ko lang mag-share kasi wala akong
wala talaga akong masabihan. Ayoko naman i-burden yung pinsan ko. Kasi problemado din yun. Wala talaga akong masabihan. So, alam mo yun, yung gusto mo lang para gawaan kahit pa paano yung loob mo. Kailangan kong i-share or like sabihin kahit anong way. Aray ko. I-share yung thoughts ko, yung salubin ko, ganun. Kaso ayoko, at the same time ayoko din mag-burden ng ibang tao na sa problema ko. Kasi alam ko may problema din sila. So, ito na lang yung coping mechanism ko. Ganto na lang. Every time na masaya ako or like may highlight sa buhay ko or gantong eksena, siguro mag-video na lang ako para may ma-share. I-share ko naman yung overflowing kong emotions, ganun. And isa sa mga coping mechanism ko talaga is yung pagkanta. Kaso minsan sobrang down ko, ganun, or sobra yung emotions ko, tinatamad na din ako magsalita, ganun. So, ang ginagawa ko minsan is tulog na lang talaga, tinutulugan ko talaga. Yun lang. Gusto ko lang talaga mag-share kasi ito na naman ako sa feeling ko na gustong umiyak kaso ayoko umiyak. Hindi ako makaiyak, ganun. Yung iyak talaga na malalabas ko lahat ng emotions, hindi ako ganun eh. Unless sobrang punong-puno ako or like gusto ng katawan ko na ilabas lahat ng emotions ko, ganun. Like, ewan ko, di ko ma-explain. So, yun lang. Tumulo na naman yung luha niya. Sana manifesting. Sana lahat tayo magkaroon ng financial stability and emotional stability as well. Kasi ang hirap eh. Especially kapag ikaw lang mag-isa. So, ayun. Bye-bye na. Okay. Higa na ulit. Kakagising ko lang din kaninang 6 p.m. From 2 p.m. to 6 p.m. tulog ako. Kasi, alam mo yan, ayoko kasing isipin yung para bukas. Kasi, hindi naman na makakatakas para bukas eh. Wala akong takas. So, bye-bye na. Bye-bye.